Isang tahimik na komunidad, ginunantang ng karumal-dumal na krimen. Bakit niya kaya nagawang pagbabarilin ang isang ina sa harapan mismo ng kanyang musmus na anak? Sa tulong ng siyensya at mga testimonya, sisiyasatin natin ang mga nakalap na ebidensya para mabuo ang katotohanan at makamit ang katarungan. Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensic. Actually ako kasi talagang sobrang hanggang ngayon hindi ko matanggap. Tanong ko pa rin bakit? Bakit ang mother ko pa? Labing isang taon na nagsilbing public servant bilang kagawad sa Barangay 383, Zone 39 sa Quiapo, Maynila, si Stella Sky Lim. Pero hindi raw ito nagsimula sa anumang malalim na ambisyon. Tumugon lamang si Kagawad Sky sa tawag ng tungkulin nang makitaan siya ng potensyal ng mga nauna sa kanyang opisyal. May ambisyon ba talaga tao? Talagang gusto niya tumakbo na posisyon sa barangay, ganyan. Napasok lang po siya sa politika nung pawala na po yung mga kababayan, mga kapitbahay nila. Ang asawa ko nagporsige sa kanya na kagawad. Nawawala na yung mga Kristiyano na kagawad. Pwede ba tumakbo ka? Sabi niya, oh sige. Yun, 2013 siya naging kagawad. Pero mula noon, tumatak na sa kanyang mga kabarangay si Kagawad Sky dahil sa pag-una nito sa kapakanan ng iba bago ang sarili. Si mother po, madaling makita dahil yung tindahan po namin dyan, pagka kailangan po, madali lang po kasing matawag siya. Siya po kasi mas nakilala po talaga. Ano mang relihiyon o katayuan sa buhay, wala rin daw pinipili si Kagawad Sky sa paglilingkod sa kanilang komunidad. Ano ugali niya? Actually, ang pagkakakilala ko sa kanya, talagang matulong siya. Kahit na yung mga marano dyan, pag may kailangan, nasikaso niya. Inaalaga niya yung mga senior, yung mga problema niya. Patunay raw sa kanyang tapat at maayos na serbisyo ang walang maliw na pagsuporta sa kanya ng kanyang mga kabarangay tuwing eleksyon. Pang-pito siya, last. Nung pangalawang takbo niya po uli, naging pang-5 siya. Tapos itong last election, nung nanalo siya pang last term niya, nag-number 2 po siya. Kasi ang katuwiran po nila is tinulungan kami ni Kagawad. Si Kagawad lang ang tumulong sa amin. Maging sa pamilya, laging all out kung magbigay si Kagawad Sky para sa kanyang mga anak. Sinikap niyang maging mabuting ina sa kabila ng abalang buhay bilang opisyal ng barangay. Sa amin, best siya kasi lahat ng, hindi naman total lahat ng gusto natin na ibibigay niya. Pero kung ano yung kaya niya, nabigay niya sa amin. Bunga ng matagumpay niyang karera sa politika at pagiging responsableng ina sa 6 na anak. Wala raw anumang dungis sa imahe si Kagawad Sky. Walang kaaway at walang dahilan para may magtanim ng sama ng loob sa kanya. Wala po talagang kaaway si mother kasi lahat tinutulungan niya. Kahit anong lahi ka pa, tinutulungan niya. Ultimo sa ibang barangay, tinutulungan. Kaya kahit sa ibang barangay po, kilala siya. Kaya naman, ganoon na lamang naging bala ang mga nakakakilala kay Kagawad Sky nang mangyari ang hindi inaasahang krimen. Dakong alas 12 ng ating gabi noong August 13, 2024, habang naglalakad sa tabing kalsada kasama ng 11 anyos niyang anak, biglang tinambangan ng riding in tandem ang walang kamalay-malay na si Kagawad Sky. Sa report ng pulis, mo paano nangyari? Naglalakad papunta sa barangay o paano? Pauwi na po sa bahay.
Kasama niya yung kapatid ko nang biglang humarurot yung nakamotor. Yun, doon na po siya pinagbabaril. Susunod sa forensics. Bali, ang cause of death niya po, gunshot wounds of the body. Tatlo po yung tumamang bala. Ano nga kaya ang nagtulak sa Salarina para biglang wakasan ang buhay ni Kagawad? Ang buong pagsisiyasat sa pagbabalik ng forensics. Sa mismong tabing kalsada na ito sa Quiapo, Maynila, pinagbabarila ang barangay Kagawad na si Sky Lim. Ang nangyaring pananambang ginawa sa harapan mismo ng kanyang 11 anyos na anak. Actually, nakapag-ano po siya sa kapatid ko na tawagan mo yung papa mo, sabihin mo na baril ako. Tapos yun, nung tumawag yung kapatid ko sa papa ko, siya na yung nagsugod sa ospital. Pero dead na talaga siya nang dumating sa ospital. Pagdating namin sa area, nakita namin yung biktima, yung babae, na nakahandusay na sa kalsada. Nagkanda kami agad ng follow-up operation through backtracking ng CCTVs doon. Then pati na rin yung prior sa incident, ni-review namin yung mga CCTV doon. Hindi naging madali para sa pulisya ang paunang investigasyon sa crime scene. Naka-recover po ang investigador ng 2 basyo ng 9mm. Agad naman po natin itong kinandakan ng cross-matching examination para malaman po kung anong ginamit na baril o ilang klaseng baril ang ginamit. Lumabas naman po sa aking eksaminasyon na ang baril na ginamit ay iisa lang. Sa parte naman ng bala o slug na sinabit ng ating medico legal, kinalulungkot ko na sa sobrang wasak na, hindi na natin may identify yung kalibre ng baril na ginamit. Pero lumabas sa pagsusuri na 3 bala sa katawan ang agad na tumapos sa buhay ni Kagawad Sky. Bali, ang cause of death niya po, gunshot wounds of the body. Tatlo po yung tumamang bala. Yung isa po ay penetrating. Pag sinabi po natin na penetrating, yung bala po ay hindi tumago sa katawan. Na naiwan po yung bala sa loob ng katawan. Yun po yung na-recover natin. Yung isa naman po ay tumagos. Yun po ay fatal din. Tumama po yun sa baga, sa diaphragm po, at sa atay po ng biktima. Walang banta, wala ring babala, kaya malabo ang punot dulo at tunay na motibo sa marakas na pagpaslang kay Kagawad Sky. Bigla kayo sa pangyayari dyan, wala kayong alam na banda sa kanya. Wala po. Paaway na. Wala po. Kung sa kanya po siguro, siya alam niya. Pero sa aming pamilya, wala po talaga. Kahit yung father ko na araw-araw niya kasama, wala pong alam. Dahil sa kawalan ng malinaw na dahilan, hindi na naiwasang maisip ng ilan na baka isang malaking pagkakamali lang ang nangyaring pagpatay kay Kagawad Sky. May nagsasabi na baka napagkamalan lang siya. Mas masakit naman po yun. Kasi yung wala ka namang kasalanan pero napagkamalan ka. Pero kung sakali man na talaga siya yung nila, masakit. Kasi unang-una wala kaming alam na dahilan. Pero lumutang kinalaunan na ang anggulong politika bilang pangunahing motibo sa nangyaring krimen. Yung posisyon daw po niya, tsaka nainggit daw po. Yun yung sabi-sabi po nila ng motibo. Posible lang po, mga tinitingnan lang namin. Tinitingnan lang namin na pwede na maging dahilan. Pwede rin siguro sa negosyo kasi may tindahan din siya doon, yung biktima natin. Sino nga namang mag-aakala na ang isang lingkod bayan na kilala sa kanilang komunidad bilang may maayos na track record, posible pa rin maging biktima ng karahasan. Talagang kampante po kasi alam naman po namin na wala talagang mangyayari. Kasi kahit mag-survey po dyan, tanungin po si Kagawad Sky, kilalang kilala po siya ng tao. Ultimo po bata, kilalang kilala siya.
Sa katunayan, bago mangyari ang insidente, nanalo pa raw bilang opisyal sa eleksyon ng kagawad in action o samahan ng mga kagawad sa magkakalapit na barangay sa Quiapo, si Kagawad Sky. Bagay na nag-alis ng anumang bagabag na may posibleng mangyari sa kanya. Ang saya-saya lang ng araw namin kasi nanalo po siya, di ba? So niloloko nga siya, celebrate tayo. Tas after 2 days na ganun na pala. Sa puntong ito, iisa na lamang ang nakikitang makakapagbigay linaw sa mga katanungan, ang mismong bumarila at nakapatay kay Kagawad. Kaya naman, naging prioridad ang paghahanap sa mga ito na napadali sa tulong ng mga kuha ng CCTV. Sa pagbabakdak namin, prior mangyari yung insidente, yung suspect, nandun na siya ahead of time. Nagmamatsyag na siya. Then yung naging suspect natin, mastermind dito, nag-iikot na rin siya, nakamotor siya. Then nakita natin yung gunman at saka yung pinaka-main suspect natin, nag-usap pa bago nangyari yung pamamaril. Sa pagbabalik ng forensics, Prior mangyari yung pamamaril, nakita silang nag-usap, yung gunman and the mastermind. Then sinuportahan siya ng witness na nagkataong padaan doon at narinig nga yung instruction ni mastermind na iligpit na yan. Kung posisyon lang ba ang kailangan nila, pwede naman nilang sabihin na hingi ng posisyon, bababa yung mother ko, willing naman kami. Kasi hindi naman sa pag-ano, pwede tayong tumulong kahit walang posisyon. matukoy pa kaya kung sino ang nasa likod ng gatilyong tumapos sa buhay ni Kagawad Sky? Abangan sa huling bahagi ng Forensics. Naging malaking palaispan man ang motibo sa pananambang sa kagawad na si Sky Lim. Hindi ito naging hadlang para mabunyag ang katotohanan dahil ang mga kuha ng CCTV at salaysay ng mga testigo nagsilbing sinulid na nagtahi sa mga kaganapan bago nangyari ang pagpatay. Meron na kayong na-arrest ng persons of interest? Doon sa aming backtracking, nakita namin yung kung paano nangyari at nakilala namin yung mismong suspect. Sa mga sumunod na kuha ng CCTV, makikita ang pag-iikot at tila pagmamatsyag ng itinuturong gunman at ng sinasabing mastermind na nakasakay sa isang motorsiklo. Prior mangyari yung pamamaril, nakita silang nag-usap, yung gunman and the mastermind. Then sinuportahan siya ng witness na nagkataong padaan doon at narinig nga yung instruction ni mastermind na iligpit na yan. Pero ang gumulat sa lahat, ang sinasabing mastermind umano na pag-alamang isang residente rin sa barangay ni Kagawad Sky at matagal na rin umanong kakilala ng biktima at ng kanyang pamilya. Ano? Ikaw ang nagpapatay sa mama namin? Paano mo nagawa yun? Magkaibigan kayo! Nakapag-interview kami ng mga witness doon sa area. In-identify siya nung witness natin. Nagulat kami na nung binalita sa amin na si yung nahuli dahil siya yung nakita sa CCTV na kausap ng gunman. Nagulat kami kasi kaibigan siya ng mama ko eh. Agad namang nahuli ng mga otoridad ang suspect pero tikom ang kanyang bibig sa anumang pahayag. Hinuhuli ka namin sa kasong murder. Peaceful naman namin siya nadala dito sa aming tanggapan during ng arrest. Wala sa isip namin na magagawa niyon kahit na hindi siya bumaril. Bakit alam niya lahat ng details? Bakit sa oras na yun andun siya? Hindi man direktang umamin ng suspect, nakipagtulungan naman ito para ituro ang kasama niya sa pagpaslang kay Kagawad Sky. Sa kasamaang palad, bigo itong mahuli ng pulisya nang isagawa ang follow-up operation. Hindi na namin nadatnan sa bahay niya. Pero yung mga ebidensya tulad ng motor, helmet,
na-recover naman natin. From the gunman yun. Yun ang ginamit niya. Sa pagkahuli ng suspect, mas tumibay ang motibong politika bilang sanhi sa pagkakapatay kay Kagawad Sky. Bagay na mas ikinasama ng loob ng kanyang pamilya. Ang bali-balita daw dyan, kung may mabawas na barangay sa Kagawad, makakapasok siya. Yun yung mga kaka. Sabi ko, imposible yan. Once na may mamatay, power ko yun. Ako pa rin na mag-appoint. Kung posisyon lang ba ang kailangan nila, pwede naman nilang sabihin na hingi ng posisyon, bababa yung mother ko. Willing naman kami. Kasi hindi naman sa pag-ano, pwede tayong tumulong kahit walang posisyon. Ngayon, hindi na raw mahalaga para sa kanyang pamilya kung ano pang rason ng salarin sa naging pagkuha nito sa buhay ni Kagawad Sky. Ang prioridad nila ngayon ang mapanagot ito sa ngalan ng kanilang yumaong ilaw ng tahanan. Yung posisyon, napapalitan naman yan, pero yung buhay hindi na maibabalik. Kaya ngayon, yun lang ang gusto namin na magkaroon ng hustisya. Samantala, upang hindi maantala o makompromiso ang isinasagawang investigasyon, minabuti ng forensics na pansamantalang hindi ilantad ang pagkakakilanlan ng nahuling suspect na umano'y itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Kagawad Sky. Para naman sa mga may impormasyon o makapagtuturo sa gunman, agad makipag-ugnayan sa Manila Police District o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Kaya importante po ang witness. Kasi kung wala po talagang witness, mahina po ang kaso natin. Welcome po kayo dito sa Manila Police District. Tanggapan namin ay bukas sa inyo 24 oras. Personal mang galit o politika, hindi kailanman magiging makatwiran ang pagkitila sa isang inosenteng buhay. Para sa naulila ni Kagawad Sky, naway patuloy na makamit ang hustisya at kapayapaan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kasong ating sisiyasatin dito sa Forensics, ang siyensya sa likod ng investigasyon.